Sa lahat po ng mga kababayang Pilipino, please walk with us. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial. Maraming salamat po and God bless everyone. And we will now we may now request the three priests who will say a prayer over our prosecution team, public and private. A prayer for those entrusted with justice. Lord God, today we lift up to you the men and women entrusted with responsibility of serving as prosecutors in these impeachment proceedings. You know their hearts, their hopes, their fears, and the weights they carry. As they stand before the nation, remind them that they first stand before you. Give them clear minds to seek the truth and honest hearts that cannot be swayed by power, influence, or fear. When pressure is great, help them remain steady. When the path is unclear, grant them wisdom. When they grow weary, give them strength. Keep them faithful to their oath, faithful to the Constitution, and faithful to the truth they discover in good conscience. May every word they speak be measured with care, and every decision be guided by justice. May they never forget that public office is a public trust, and that every trust is ultimately accountable to you. We pray also for their families, be their peace and their protection in these difficult days. Lord, we do not ask that one side should win. We ask that the truth be known. We ask that justice be done. And we ask that whatever the outcome, our nation may grow in truth, in justice, and in respect for the rule of law, heal what divides us, and teach us again to seek the common good before our own interest. Send your Holy Spirit to guide them in every step they take. May the Blessed Virgin Mary, Mother of Good Counsel, watch over them and pray for them. May your blessing rest upon them today and always, through Christ our Lord. Isang masigabong palakpakan po, mabuhay po. May we request the prosecution to please one step forward and about face, a picture with the clergy. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa ginawang misa at blines yung grupo ng mga prosecutors no, itong sa impeachment laban kay VP Sara, itong grupo nila Luistro at yung mga private prosecutors na hinire po nila no, itong grupo nila Kapunan, Lorna Kapunan at syempre yung mga kasamahan nila mga pari no, na bukang bibig dito yung impeachment laban kay VP Sara mga kababayan at dito nga ay nanawagan itong si Jerby Luistro ng dasal para daw dito sa conviction no, laban kay VP Sara Duterte mga kababayan. At dito nga ay sinabi ni Luistro na kailangan daw po specific no, yung dasal dito sa Panginoon Diyos para po dinggin no, or para mas effective daw kasi yan daw po yung turo ng kanyang nanay na kailangan. Yun nga specific yung dasal no, para effective no, dinggin ng Panginoong Diyos yung kanilang inihiling or kanilang dasal na ito nga po yung pinapa-impeach nila si VP Sara Duterte mga kababayan. At syempre ito mga kasama ng mga anti-Duterte na mga kaparian ay full force
focus din dito sa kailang ginagawang misa, no, at blessing, no, at nakita natin na nag holy water pa sila dito mga kababayan, at dinasalan itong mga grupo nila Luistro, no? At para po sa aking opinion dito mga kababayan, itong ginagawa nilang misa at prayer dito sa grupo nila Luistro, no, para ma-impeach si VP Sara ay nakakalungkot isipin mga kababayan, no, na itong mga katolikong pari na ito ay siya pang talagang bulag, no, dito sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa mga kababayan. Talaga makikita natin yung pagka-ipokrito nila, no, na dito sila nag-focus sa pag-impeach kay VP Sara Duterte na hindi daw deserve, no, na maging leader itong si VP Sara Duterte, at samantalang ito yung nangyayari ngayon sa ating bansa na talamak ang korupsyon doon sa mga flood control na abot na po ng trilyones yung mga ninanakaw ng mga politiko ngayon sa ating gobyerno, at yung mga mali-malitang pera na diniliver doon sa kanila ay tahimik itong mga kaparian na ito mga kababayan. So sa lahat po ng mga Pilipino, no, kung nais po talaga ninyo ng accountability at mapanagot itong mga totoong magnanakaw, ay talagang ipagdasal natin na hindi ma-impeach si VP Sara Duterte para siya po yung maging tulay, no, para po mapakulong itong lahat ng mga politiko ngayon na nakaupo na untouchable, na hindi po makukulong-kulong talaga kasi kasabwat po sila. Ay kailangan natin talaga magkaisa, no, samahan natin itong INC ngayon, itong Iglesia ni Cristo at iba pang religion na sumasama dito sa rally ngayon, no, sa QJC at sa iba pang mga Christians na mga religion, na ipagdasal natin na hindi ma-impeach si VP Sara at hindi magtagumpay itong grupo nila Luistro na mga anti-Duterte lang naman sila mga kabayan, samantalang itong mga nakawan talagang lantaran ngayon na ginagawa nila, at itong pagbebent nila ng mga batas na mga law natin ngayon na ginagawa nila para lang takpan yung mga nakawan, no, itong pagkakulong, no, or pagka-aresto or malaman ng mga taong bayan itong mga may kinalaman talaga dito sa malawakang korupsyon na ito, ay ipagdasal natin, no, kontrahin natin itong dasal ng mga kampo ng mga katolikong pare na mga ipokrito mga kababayan, no, na yung tanging gusto lang nila ma-impeach si VP Sara para sila ulit yung mamuno, no, dito sa ating gobyerno. At kung nagkataon siguro na hindi si VP Sara ang Vice President ngayon, ay malamang noon pa, no, nagrarally na ito mga dilawan na ito kasama itong mga paring ipokrito na ito doon sa EDSA mga kababayan. Pero si VP Sara kasi Vice President at takot silang maging presidente si VP Sara kapag napatalsik itong si BBM, kaya talagang kumakapit sila dito kay BBM ngayon mga kababayan, no, na para bang walang korupsyon na nangyari sa ating bansa, no, na tila bagay Duterte lang yung kanilang tinitira itong mga dilawan na ito at mga kapariang katoliko na ito, no. Hindi naman lahat ng mga katolikong pari talaga ang anti-Duterte, no. Marami rin pong mga katolikong pari na sumusuporta dito kay Vice President Sara Duterte at maging doon kay former President Duterte, no, na talagang na-appreciate at nagustuhan nila yung pamamalakad ni dating Pangulong Duterte na talagang kontrahin, no, labanan yung mga kriminalidad at itong mga droga nga mga kababayan, kasi wala naman po talagang magandang epekto, no, itong droga na ito sa ating lipunan, at talagang problemado ang buong pamilya, buong komunidad kapag meron pong addict sa kanilang lugar mga kababayan, no. Pero di ko alam bakit itong katolikong pare na anti-Duterte, no, at mga dilawan ay mga talagang nagbubulag-bulagan dito mga kababayan, no, sa katotohanan na nangyayaring talamak na korupsyon dito sa ating bansa mga kababayan. Mantakin mo yung ating utang ngayon ay nasa 18.55 trillion na, no, as of May according dito sa Bureau of Treasury, no. At tuloy-tuloy pa yan mga kababayan hanggang nakaupo pa si BBM hanggang 2028 ay madadagdagan pa yan, no, for sure itong utang na ito mga kababayan. At next year nga yung kanilang proposal, no, sa budget ay 7.22 trillion yata yon mga kababayan kung hindi ako nagkakamali. At talagang imposible yan na walang makukulimbat na naman dito sa ating mga kasalukuyang nakaupong politiko mga kababayan, no. At hindi po natin mawala sa ating isipan, no, na walang mangyayaring corruption dyan, no, kasi meron na po tayong phobia, meron na pong mga president na nangyayari simula pa pagkaupo, no, noong 2022 ay tuloy-tuloy yung kailang mga pagnanakaw, no, at base po yan dito sa mga testimonya ng mga ex-marines na di umano'y nag-deliver ng mga mali-malitang pera dito sa mga politikong ito mga kababayan. Kaya pagdasal natin na hindi ma-impeach si VP Sara Duterte, kasi siya lamang po mga kababayan ang ating pag-asa na maipakulong natin lahat ng mga kurakot na ito na mga hindi kinakasuhan ngayon ng kasalukuyang gobyerno mga kababayan. Kasi talagang makikita natin na yung kanilang mga kinukulong ngayon yung mga kalaban nila sa politika mga kababayan, no.
no. At wala na ng 2 taon naman lang yung termino no ni BBBM at pero marami pang mangyayari diyan mga kababayan no sa 2 taon na iyan. Marami pa kasi may 2 budget pa yan na gagawin no sa 2027 at 2028. Bago po siya umalis sa pwesto ay sila naman po yung maggagawa no or sila yung gagawa ng GAA 2028 kasi June 30 yung last term yata or last day niya by noon. So sila pa rin yung gagawa ng budget sa 2028 yan mga kababayan. At yun nga, hindi natin talaga mawala sa isipan natin na hindi ko kurakutin yung budget na yan mga kababayan. Kasi nga, sila pa rin yung tao na yan, no? sila pa rin yung mukha na yan ng mga politikong nakaupo ngayon. Sila lang yung gagawa ng budget na yan. At hindi naman natin malaman kung anong gagawin nila sa mga pera na yan mga kababayan. No? At ito rin po yung ating hinihintay, itong patuloy na oral arguments no? Dito po sa Supreme Court patungkol nga po doon sa GAA 2024 at 2025 na kung saan ay hinihingi na po yung records no ng Korte Suprema kung ano yung mga pinaggagawa nga nila noong GAA 2024 at 2025 mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito sa ginagawang pa-blessing, padasal at pamisa no ng grupo nila Luistro at yung mga private prosecutors nila dito sa mga paring Katoliko na mga anti-Duterte mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.